Kung nakatayo ka na sa madilim na pasilyo sa ganap na 2:00 ng umaga, kalahating tulog, papunta sa banyo muli, at nagtataka kung paano ito naging normal sa'yo, ang video na ito ay para sa'yo. Kung naramdaman mo ang tahimik na pagkabigo kapag sinasabi ng iyong pantog ang isang bagay, pero ayaw makipagtulungan ng iyong katawan. Kung nasabihan ka ng diretso o didiretso na ang pagbabago sa ihi, ay simpleng bahagi ng pagtanda at wala kang magagawa, gusto kong malaman mo agad ang isang mahalagang bagay. Hindi kumpleto ang kwento na iyon. At ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung bakit maraming lalaki ang pakiramdam ay nakakulong sa sintomas ng prostate, kahit na ang tunay na issue ay hindi lang sa prostate mismo. Higit sa lahat, ibabahagi ko ang isang simpleng, praktikal na gawi na aabot lang ng mga 30 segundo na maaaring mapansin mong nakakatulong sa daloy ng ihi, mabawasan ng bigla ang pangangailangan, at mabigyan ka ng mas malaking kontrol sa iyong katawan muli, madalas mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. Kumusta mga kaibigan? Ako si Dr. Adriana Wells at maligayang pagdating sa Urology for You, isang channel na nakatuon sa malinaw, respetado, at batay sa agham na gabay para sa mga lalaki sa pag-navigate ng kalusugan ng ihi, mga alalahanin sa prostate, at pagtanda ng may kumpiyansa. Ang layunin ko dito ay hindi upang labis na guluhin ka sa jargon o magbigay ng di makatotohanang pangako. Ang layunin ko ay tulungan kang maintindihan kung paano talaga gumagana ang iyong katawan at kung paano ang maliliit na matatalinong pagbabago ay maaaring magdala ng makabuluhang pag-unlad sa iyong ginhawa, dignidad, at kalidad ng buhay. Ngayon, bago ako sumisid ng mas malalim, kung mahalaga sa iyo ang ganitong uri ng praktikal at tapat na edukasyon, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa Urology for You, at pindutin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Ang channel na ito ay narito para bigyan ka ng mga tool na maaari mo talagang gamitin. Hindi takot, hindi hype, kundi kaliwanagan. Sige, simulan na natin. Isa sa mga pinakamatigas na mito na madalas kong marinig ay ang ideya na ang pinalaking prostate ay parang one-way street, na kapag nagbago ang iyong ginhawa sa pag-ihi, automatiko nang tapos na ang iyong pinakamahusay na taon. Tunog lohikal ito, lumalaki ang prostate, bumabagal ang daloy ng ihi, lumiit ang buhay. Pero bihira ang biology na ganoon kasimple. Ang nararamdaman ng karamihan sa araw-araw ay hindi lang nakabase sa laki ng prostate sa ultrasound o scan. Ang mga sintomas ay naaapektuhan ng kombinasyon ng mga bagay tulad ng pressure sa pelvic region, pamamaga at congestion, iritasyon sa pantog, tension sa pelvic floor muscles, pamamaga, oras ng pag-inom ng tubig, at isang bagay na halos walang pinag-uusapan, kung paano ka humihinga at nagbabrace habang umiihi. Dalawang lalaki ay maaaring may magkaparehong sukat ng prostate, pero magkaiba ang karanasan sa buhay. Isa ay maayos ang function, ang isa naman ay miserable. Bakit? Dahil ang sintomas ay tungkol sa mechanics at signaling, hindi lang sa anatomy. Pag-usapan natin ng tapat kung ano ang pakiramdam nito. Gumigising ka sa gabi, hindi ganap na gising, hindi ganap na tulog, at ang iyong katawan ay papunta na sa banyo. Minsan 1 beses, minsan 2 beses, minsan 4 na beses. Ang iyong tulog ay nagiging pira-piraso. Ang umaga mo ay mabigat. Nagsisimula ka sa araw ng pagod na. Sa araw mapapansin mo na hindi na ganoon ang daloy ng ihi mo. Mas matagal bago magsimula. Kaya naghihintay ka, pumupuwersa ka, nagtetensyon ka. Pagkatapos, dumating ang pamilyar na pagkabigo, ang pakiramdam na tapos ka na, pero hindi talaga tapos. Umupo ka ulit at 5 minuto lang, ipapadala na naman ng iyong pantog ang mensahe. At narito ang bahagi na karamihan sa mga lalaki ay hindi sinasabi ng malakas. Ang mental math, ang pagsuri sa mga banyo, ang tahimik na pagkabahala sa mahabang biyahe, meeting, flight, o social events, ang tuloy-tuloy na background tension na unti-unting nagpapaubos ng lakas mo. At ito ang bahagi na karamihan sa tao ay hindi napapansin. Ang stress na iyon ang nagpapakain sa cycle. Kapag ang iyong nervous system ay tensyonado, ang iyong pelvic floor ay natural na nagiging masikip. Ang paghinga mo ay nagiging mababaw. Ang iyong tiyan ay nagbabrace.
Nagsisimula kang umihi ng pilit imbes na natural na lumalabas. Ito ay isa sa mga pinakamadalang nabibigyang pansin na dahilan ng urinary discomfort sa mga lalaki na lampas 50. Maaari kang magkaroon ng moderately enlarged prostate pero isang pelvic floor na parang nakapikit na kamao. Ang kombinasyon na iyon ay madalas na mas masakit kaysa sa ipinapakita ng scan. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaki na may mild enlargement ang pakiramdam ay miserable, samantalang ang iba na may mas malaking prostates ay nakakagawa ng surprisingly maayos. Ang system ay trainable. At dito pumapasok ang gawin na gusto kong ibahagi sa'yo. Gusto kong maging malinaw sa isang bagay bago tayo sumulong. Kapag naririnig ng mga tao ang mga parirala tulad ng shrinks your prostate fast, madalas nilang nai-imagine ang overnight transformation. Ang totoong katawan ay hindi ganoon gumagana. Ang prostate tissue ay nagbabago ng dahan-dahan, pero heto ang pwedeng magbago ng mas mabilis. Ang muscle tension ay maaaring bumaba sa loob ng ilang minuto. Ang bladder signaling ay maaaring humupa sa loob ng ilang araw. Ang residual urine ay maaaring bumaba agad. Ang pressure at iritasyon ay maaaring mabawasan ng malaki. At para sa karamihan ng mga lalaki, iyon ang gusto nila talaga. Mas kaunting urgency, mas kaunting gabi-gabing paghihi, mas kumpletong pag-alis ng ihi, at mas kalmadong system na mas cooperative. Tinatawag ko itong long exhale release with double empty routine. May dalawang simpleng phase ito. Pinapababa ang tensyon ng nervous system para ma-relax ang outlet at binibigyan ng pantog ng pangalawang pagkakataon na walang strain upang tuluyang ma-empty. Simple ito, subtle, at gumagana dahil tinutugunan nito ang mechanics na bihira isipin ng karamihan sa mga lalaki. Ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano gawin ito. Sa susunod na pupunta ka sa banyo, bago ka magsimulang umihi, gawin ito. Huminga ng mabagal at banayad sa ilong ng mga 4 na segundo. Hindi kailangang dramatic, sapat lang para lumawak ang lower ribs. Pagkatapos, huminga ng dahan-dahan sa bibig ng 6 hanggang 8 segundo. Parang banayad na nag-fog sa salamin. Habang humihinga palabas, i-relax ang panga. Ibaba ang mga balikat. Hayaan ang tiyan na mag-relax. Ngayon, heto ang susi sa imahe. I-imagine ang base ng pelvis mo na dahan-dahang natutunaw pababa, parang elevator na bumababa ng isang floor. Hindi ka nagtutulak, hindi ka nagbe-bear down. Binibigyan mo lang ang outlet ng permiso na magbukas. Maraming lalaki ang hindi namamalayang humahawak sila ng hininga o nagbabrace sa sandaling lapitan nila ang toilet. Ang bracing na iyon, ang eksaktong naglilimita sa daloy. Ang relaxation ang nagpapahintulot sa pantog na gawin ang trabaho nito. Kapag nagsimula ka ng umihi, panatilihing relaxed ang mukha. Panatilihing loose ang balikat. Hayaan magsimula ang stream kapag handa na. Walang pagmamadali, walang pagpipilit. Kung nakatayo ka, panatilihing malambot ang tuhod at balanced ang timbang. At sasabihin ko ng malinaw, ang pag-upo ay hindi kahinaan. Sa katunayan, madalas nakakatulong ang pag-upo sa pagbaba ng pelvic floor tension at nagbibigay daan sa mas kumpletong pag-ihi para sa maraming lalaki. Ito ay tungkol sa mechanics, hindi sa masculinity. Kapag huminto ang stream, huwag agad tumayo. Manatili kung nasaan ka at bilangin ng dahan-dahan hanggang 10. Sa panahon ng pause na iyon, huminga ulit ng mahabang exhale, 6 hanggang 8 segundo. At ulitin ang banayad na downward release sa base ng pelvis. Pagkatapos, maghintay. Madalas lumilitaw ang pangalawang stream. Minsan maliit, minsan surprisingly malaki. Ang pangalawang release na iyon ang tinatawag na double empty. Mahalaga ito dahil ang residual urine ay isa sa pinakamalaking sanhi ng urgency at paulit-ulit na paghihi. Ang buong routine ay tumatagal ng mga 30 segundo na mas mahaba kaysa sa normal, pero maaari nitong baguhin kung paano kumikilos ang pantog mo sa mga oras pagkatapos nito. Ang prostate ay nakapalibot sa urethra, at kapag ang area ay irritated or congested, lahat ay nagiging mas sensitive. Ang pagpipilit ay nagpapataas ng pressure. Ang pressure ay nagpapalala ng iritasyon. Ang iritasyon ay nagpapalakas ng urgency. Kapag nag-switch ka mula sa forcing papuntang releasing, nababawasan ang mechanical stress, humuhupa ang lokal na tissue, unti-unting bumababa ang pamamaga.
ang bladder signaling ay nagiging mas tahimik. Ang gawi na ito ay hindi pumapalit sa medikal na pangangalaga, pero madalas pinapahusay nito ang lahat ng iba pang ginagawa mo. Heto, ang karaniwang nai-report ng mga lalaki. Mula day 1 hanggang week 1, smoother initiation ng flow. 2 hanggang 4 na weeks, mas kaunting paulit-ulit na trips pagkatapos umihi. 1 buwan pataas, mas kaunting paggising sa gabi, mas kalmadong baseline. Maliit na pagbabago, pero kumakalat. Quick na rin natin pag-usapan kung ano ang hindi dapat gawin. Mistake 1, gawing push ang exhale. Mistake 2, pagmamadali sa pause. Mistake 3, sobrang pag-aalala sa perfect timing imbes na sa relaxation. Mistake 4, pag-ignore sa constipation. Ang backed up bowel ay nagpapalala ng urinary symptoms. Mistake 5, late night fluid overload, lalo na caffeine o alcohol. May ilang supportive habits na nagpapaganda pa ng resulta. Maglakad ng 10 minuto pagkatapos ng pinakamalaking meal. I-shift ang caffeine sa mas maagang bahagi ng araw. Gawin ang isang daily breathing reset kahit hindi sa banyo. Gamitin ang init. Ang mainit na shower ay nagre-relax ng pelvic muscles. Bawat isa ay tumutugon sa ibang lever. Isang lalaki, 67, huminto sa pagplanong iikot ang buhay niya sa paligid ng mga banyo sa loob ng ilang linggo. Isa pa, 72, nabawasan ang paggising sa gabi at naibalik ang enerhiya. Ang isa, napagtanto kung gaano siya ka-tense sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nakaramdam ng kalmado muli. Kalmado ay madalas ang nawawalang sangkap. Kung nakakaranas ka ng dugo sa ihi, lagnat, masakit na pag-ihi, biglaang hindi makaihi, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, o mabilis na lumalalang sintomas, agad na kumonsulta sa doktor. Ang video na ito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng personalized medical advice. Laging kumonsulta sa licensed healthcare professional. Kung magsusumikap ka sa gawin na ito, ituring mo itong parang pagsisipilyo ng ngipin. Basic hygiene para sa iyong nervous system at pelvic outlet. Tuwing pupunta ka, tinuturuan mo ang katawan ng parehong leksyon. We release. We don't force. Ang leksyon na iyon ay nag-iipon. Kung nakatulong ito sa'yo, sabihin sa comments kung aling sintomas ang pinaka nakakaabala sa'yo, nighttime trips, weak stream, urgency, o incomplete emptying. At aayusin ko ang susunod na video ayon doon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Urology for You para sa mas maraming praktikal na gabay na sumusuporta sa comfort, confidence, at vitality habang ikaw ay tumatanda. Ako si Dr. Adriana Wells. Salamat sa pagiging narito.